Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Okay, sa totoo lang po, iba po sana yung magiging topic ko. Ang problema kasi, marami po nag-chat sa akin, maraming nagbe-message na please, Supremo, ano mo naman to sa vlog mo. So, kaya bagamat hindi ako prepare sa topic na ito, pero sisikapin ko pong lahat para maibigay sa inyo at masabi sa inyo yung mga dapat sabihin, no? Sa totoo lang po, lagi naman po tayong nakasubaybay sa mga kumbaga nagiging kaganapan po sa loob at labas po ng ating bansa. Pero wala po akong narinig na statement mula po sa Malacanang. Siguro alam niyo na bakit ganyan yung una kong sinabi. 'Di ba? Kasi meron po kasi issue na kumakalat ngayon tungkol po sa inuutos di umano ng ating mahal na Pangulo sa Kamara. Kasi ayon po sa aking narinig o napanood, nag-uutos na may inuutos daw itong ating mahal na Pangulo na huwag ituloy ng Kamara yung impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. No? Sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, no? 3 o 2 araw na po yatang pinag-uusapan ito ng mga vloggers. At dahil ito nga po yung kanilang pinalalabas na siya namang nagbibigay po ng kalituhan sa isipan po ng ating mga kababayan. Kaya nga dahil sa mga usaping ito, bagamat hindi ito yung gusto kong topic o magiging topic ngayon, alang-alang po sa kapakanan ng ating mga kababayan, aanuhin na lang ho natin ito, babaguhin natin, ano? So, ayaw ko po kasing malito ang ating mga kababayan. Alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal, kung gaano ko po kayo pinaglalaban dito. Dahil sa ayaw ko po kayong malito, kinakailangan mong pag-usapan natin ito ng maigi. Kung ano ang totoo, kung ano yung talagang usapin tungkol dito. So ako po ay nag-research, no? Ako po ay kumbaga inikot ko yung usapin tungkol dito. Meron po akong natuklasan. No, meron po akong natuklasan mga minamahal ko mga kababayan. Wala naman po akong narinig na statement ng ating mahal na Pangulo na inuutosan niya ang Kamara o nagsasalita siya sa mga ahensya na kung ano man yung mga hakbang nila laban dito kay Sara Duterte, pinipigilan niya. Di sana, kung gusto ng ating mahal na Pangulo na pigilan ito, bakit pa siya nagsalita? Bakit pa siya naglabas ng statement? Tama? Naalala ninyo? Bakit pa siya naglabas ng statement na tungkol doon sa pagbabanta ni Sara Duterte na sabi pa niya hindi niya palalagpasin ito? Kung plano niya, kung wala naman pala siyang planong panagutin o kasuhan o turuan ng leksyon itong si Sara Duterte, mga minamahal ko mga kababayan. Tama? Tama? Kasi kung wala siyang plano, hindi siya maglalabas ng statement, mga minamahal ko mga kababayan. Tanga ba siya? Tanga ba ating mahal na Pangulo para maglabas pa ng statement gayong wala naman pala siyang planong turuan ng leksyon itong si Sara Duterte sa kanyang kahibangan? Sa kanyang mga sinasabi na wala namang katuturan, sa kanyang mga sinasabi na kung saan puro pananakot, puro kabaliwan, na kung saan lumalabas yung kanyang ipinapakitang mga pananalita ng isang adik na lulun na sa droga. Tama ko hindi? So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, meron pa akong narinig. Meron ako napanood na meron kumukontra. Saan? Sa DOJ. Meron kumukontra sa DOJ. Sino yun? Yung itinalaga po nito pong ni Digongyo
Sino yun? Kilala niyo yun. Kilala niyo to. Ito po yung inappoint niya. Ha? Ito yung inappoint niya na kung saan maging pinuno ng ombudsman. Ha? Si Martires. Diba? Kung daw nagkakamali, Manuel Martires. Abay, nagpalabas ko ito ng statement. At ang sabi niya sa DOJ, shut up. Tumigil kayo. Yun ang nakita ko eh. Pero walang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na narinig ko naggumanon. Wala ko narinig na Ferdinand Marcos Jr. na nagsabi doon sa kamera, stop niya yan. Stop niya yan. Wala ko narinig na sinabi niya doon sa NBI, stop niya yan. Huwag niyong ipatawag sa tanggapan ninyo. Sa NBI, si Sara Duterte. Baka masira kami. Kasi nang nilalabas nila eh. Na kaya hinaharangan daw ng ating mahal na Pangulo na ituloy yung impeachment complaint na binubuo ng Kamara dahil sa natatakot itong ating mahal na Pangulo na hindi natin alam kung anong kinakatakot niya. Yan ang pinalalabas ng iba. Pero, kagaguhan yan, katangahan yan, kawalangyaan yan, kagaguhan yan, gawa-gawang kwento yan. Di ba? Kung gusto talaga ng ating mahal na Pangulo na hadlangan si Sara ang mga ahensya, edi sana unahin niya yung NBI na kung saan una naglabas ng subpoena. Diba? Dapat naglabas siya. Sinabihan niya yung NBI. Oh, NBI. Eto. Ang problema kasi mga minamahal ko mga kababayan, sinasakyan ng ibang mga vloggers na kung saan gumagawa na lamang po sila ng topic na kung saan walang kabuluhan, walang kakwenta-kwenta, na kung saan imbis na makatulong, nakakagulo pa. Diba? Pakinggan niyo yung vlog ni Bat. Yung tawag dito. Yung tawag itong, anong tawag doon sa vlogcaster. Pinapagulo niya eh. Nililito niya yung taong bayan. Gusto niyang kunin yung simpatya ng taong bayan o gusto niyang kunin yung ano ng taong bayan. Pero sa totoo lang, yung vlog niya na yun, nakakagulo yun eh. Diba? Ang alam mo talaga na nagsabi dito o humaharang dito, yung aso ni Duterte ay tinalaga niya doon sa ombudsman. Diba? Nang pagkakaalam ko, this coming September, retire na to. No? Pero kung ako sa kanya, dito kay Martires, huwag niya na hintayin yun. Magkusa ka na. Bago ka pa, ikaw ang mapa-impeach. Kasi ang alam ko, pwedeng i-impeach to eh. Di ba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, expected na natin yan. Na dahil sa mga nagaganap na ito, marami pong lalabas ng mga kaganapan, mga gawa-gawang kwento, mga usapin na kung saan para lamang po masira o malito ang ating mga kababayan. Yan po ang katotohanan na dapat malaman nating lahat, dapat nating paghandaan. Tama? Yan po yung mga bagay-bagay na dapat natin paghandaan sapagkat pag hindi tayo handa dyan, maaaring malito tayo. Maaaring malagay tayo sa kamay ng ating mga kalaban, maaaring paglaruan tayo ng mga kalaban natin na kung saan magaling gumawa ng mga istorya. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, tulad nga ng sinasabi ko, bagamat hindi ito ang gusto kong topic, ito na lang ginawa kong topic. Para maliwanagan po ang lahat ng ating mga kababayan. Sa totoo lang, gusto po ng ating mahal na Pangulo na matuloy kung ano man mga binabalak ng ating mga kapatid o ng ating mga mababatas dyan sa Kamara, lalong-lalo na sa Quadcom o sa good government. Nang sa ganoon ay maturuan po ng leksyon ito po si Sara Duterte sa kanyang kahibangan. Nang sa ganoon ay maputol na ang kanilang mga sungay na kung saan matagal na mayagpag ang kanilang mga kahayupan, mga katarantaduhan, mga kasinungalingan, na kung saan marami silang nalokong mga Pilipino, kaya hanggang ngayon, ayan, nasa kapangyarihan pa rin sila. Tama? So, isa lang po sasabihin ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Ang ating mahal na Pangulo po ay hindi tanga, hindi gago, hindi bobo. At mas lalong hindi stupido. Ha? Nanggaling po sa kanya. Ipinahayag niya, nag-post siya, nag-live siya. Pinakita niya sa taong bayan na ito na yung oras, ito na yung panahon na dapat na kumilos siya, magsalita siya, paggalawin niya ang kanyang kapangyarihan, nang sa ganoon na hindi na umabuso yung mga taong katulad po ni Inday Sara. Ha? Yung intay ng mga demonyo. Mga minamahal ko mga kababayan. Hindi po iaatras at walang inaatras. Siguro, ang malinaw dito, idinadaan sa tamang proseso ng ating Pangulo yung lahat-lahat. Para hindi sabihin ng ating mga kababayan na inaabuso niya o ginagamit niya ang kapangyarihan o kanyang kapangyarihan para lamang gipitin, ipitin, o
kawawain yung sino man. Sa totoo lang, sa sitwasyong ito, hindi naman po ang ating mahal na Pangulo ang nangangawawa eh. Hindi siya ang nangaapi. Sa halip, siya ang inaapi. Kung hindi ka taga dito sa bansang ito, hindi mo alam ang totoo. Kung hindi ka taga dito sa bansang ito, hindi mo alam yung tunay na nangyayari. Pero dahil tayo taga dito, alam natin yung totoo. Alam natin yung tunay na nangyayari at hindi tayo bulag, hindi tayo bingi sa tunay na kaganapan na nagaganap dito sa ating bansa. Di ba? So, eto nga. Galit na galit yung ombudsman. Yung pinuno ng ombudsman na itong si Martires. At gusto niyang patahimikin ang DOJ. Di ba? Gusto niyang patahimikin ang DOJ. Pero isa lang ang masasabi ko dito. Kung sino man dapat ditong tumahimik, yung ombudsman. Alam naman natin kung bakit nagsasalita. Alam natin kung bakit gano'n yung pinuno ng ombudsman. Dahil yung nagtalaga sa kanya, yung naglagay sa kanya doon, ay yung dating administrasyon na kung saan malademonyo yung utak. Alam ko, kinausap na siya. Didigaw nyo. Baka pwede, iligtas mo yung anak ko. Dahil malapit na managot ang anak ko sa kanyang kademonyohan katulad ko, na isa ring demonyo, na kung saan malapit na maging diablo. Alam ko yan, yung mga ganong galawan. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, mananaig pa rin ang katarungan. Mananaig pa rin ang hustisya. At kailanman hindi pwedeng magwagi ang kadiliman sa kaliwanagan. Alam natin lahat yan. Lahat ginagawa ng mga Duterte. Ginagamit ang kanilang MNLP para lamang takutin ang pamahalaang ito. Diba? Ginagamit nila ang MNLP na kung saan wala naman talaga magagawa, na kung saan pag pumalag sila at gumawa sila hindi maganda, mapupulbos lang sila. Diba? Na alam naman natin itong MNLP takaw na takaw sa pera. Kaya gano'n, sinasakyan nila yung pagkakataon. At syempre, dahil takaw na takaw sa pera itong MNLF, sasakyan din yan ng mga Duterte. Para nang sa gano'n, may taga-depensa sila. May taga-gawa ng kaguluhan para sa kanila. Tama? Kaya nga mga minamahal ko mga kababayan sa totoo lang, sa mga nagaganap pong ito, dapat po mga minamahal ko mga kababayan, alisin yung mga nasa pwesto na kung saan magiging sagabal para papanagutin itong si Sara Duterte sa kanyang mga nagawang kasalanan. Katulad ni Martires. Kung ako sa ating mahal na Pangulo, paalisin niya na to. Tanggalin niya na to. Pero, ang pagkakaalam ko, hindi kasi ito basta-basta papaalisin eh. At walang kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo na basta na lamang magpaalis. Dahil ang alam ko, yung mga kabilang sa mga dapat i-impeach, etong yan nga, si Martires. So, pero, kung gagalaw ang mga Pilipino, kikilos sa mga Pilipino, tayo, mga supporters ng ating mahal na Pangulo, posible na matanggal ito, si Martires. Diba? Kasi, sigurado ko, ito ang magiging number 1 na tinik. Diba? At ito ang magiging number 1 na kalaban ng Kamara, ng NBI, ng DOJ. Dahil aso yan. Magiging bulag yan. Magiging kakampiyan ni Sara. Diba? Kaya siguro itinalaga yan ni Duterte, siguro iniisip ni Duterte na para maligtas kung sakali man na magkaroon ng bulalyaso. Diba? Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, huwag po kayong maniwala. Maniwala po tayo kung mismo nanggagaling po sa bunganga ng ating mahal na Pangulo yung mga balita. Maniwala po tayo kung mismo ang ating mahal na Pangulo ang nag-atras at nagsabi, meron naman social media ang ating mahal na Pangulo, meron naman siyang channel, meron naman, diba, meron naman ang presidente. Kung paano niyang, di ko lang alam kung anong ano yun, anong channel niya, o anong ginagamit nilang o, alam ko, meron yan eh. Diba? So wala naman. Huwag kayo maniniwala. Kasi pinalalabas sila, kaya pinapa-atras daw ng ating mahal na Pangulo, yung ginagawang pagkilos ngayon ng Kamara, maging ng DOJ, maging ng NBI, iba pang mga departamento, maging ng Malacanang na kung saan, maging ng Philippine National Police, hindi ba't kinasuhan nga ng direct assault? Di ba? Itong si Sara Duterte. O yung Separation of Authority, yung iba pa doon. So, pinalalabas nila na kaya pinapatras ni Pangulong Ferdinand Marcos ito dahil natatakot siya na baka may gawing hakbang ang mga Duterte. Ano yung katatakot ng ating mahal na Pangulo? Kahit pa gumawa ng ibang hakbang, kahit pa 100 hakbang, kahit pa 1 milyong hakbang ang gawin ng mga Duterte,
kung sablay naman, kung wala naman sa hulog yung kanilang mga ginagawa, laglag pa rin sila. Di ba? Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. So, huwag po kayo maniniwala. Para hindi tayo maligaw, pumokus po tayo sa mga ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. Pumokus po tayo doon sa mga balitang nanggagaling po mismo sa ating mahal na Pangulo. Meron naman siya sariling channel eh. Meron na mga ano natin, yung Pangulo, di ba? Yung Malacanang may sariling parang sa TV Patrol. Hindi ko lang anong tawag diyan. Wala sa dila ko eh. So yun ang tignan natin, yun ang abangan natin. Huwag yung mga sinasabi ng mga vlogger diyan. Di ba? Ginagawa kasi nila para lang kumita sila, pera-pera, biro mo. Talaga. Gawin natin ang lahat para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Yun ang masasabi ko sa ibang mga vlogger. Gawin natin ang lahat para sa makakabuti sa mga Pilipino at makakatulong sa ating gobyerno. Hindi yung para lang sumikat yung channel nyo. Pero ginagawa na nga nilang hanap buhay yan eh. Hindi na nga marunong magtrabaho, hindi na marunong maghukay ng lupa. Sa isang araw kung mag-vlog, kulang na lang gawing 10 vlog yung nila. Oh, di ba? Kasi ewan ko, basta para sa akin, ang gagawin natin, pumokus tayo sa pakikipaglaban sa katotohanan. At magsabi tayo dito ng katotohanan para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Diba? So, sana ay magawan po ng paraan ng ating mahal na Pangulo yung mga dapat niyang gawan ng paraan. Sana magawan niya ng aksyon yung mga dapat niyang gawan ng aksyon bilang isang Pangulo ng ating bansa. At ang magagawa naman po natin mga Pilipino ay walang iba kundi manalangin para po sa Kanya. Yun po ang pinakamagandang magagawa natin para sa ating mahal na Pangulo. Ang ipanalangin siya, ang ating House Speaker Martin Romualdez at iba pa, 'di ba? Na hindi po manalo yung mga hakbang na ginagawa ngayon ng ating mga kalaban para lamang po pagtakpan yung kanilang mga kasalanan. So, yan lamang po ang nais kong sabihin sa inyo sa araw na ito. At kung nga talagang kundi dahil lang po sa panawagan ng ating mga kababayan, hindi po sana ito ang ating magiging topic ngayon. Meron po akong topic. Pero sige, mamaya na lamang po natin i-topic yung mga dapat kong i-topic sa programa po natin ito. So muli po, tulad po ng sinasabi ng Iligod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.